may suggestion si Colonel Busita para sa pagka-transfer ng ownership. Katatapos lang po ng kanilang meeting kasama si Attorney Undersecretary Mendoza ng LTO. Unang suggestion niya, mga kaibigan, ito yung senaryo. Magpapatransfer ka ng iyong sasakyan, merong mga problema. Halimbawa, hindi valid yung ID, tapos wala na yung first owner, hindi mo na siya makita. Ngayon, ang suggestion niya, mga kaibigan, ay pumunta ka lang sa HPG, itanong mo sa HPG kung ito po ba ay karnap, ito po ba ay sangkot sa aksidente, ito po ba ay nakaw. So ngayon, ganun lang mga kaibigan ang suggestion ni Congressman Colonel Busita. Kung sakali ang sagot ni HPG ay no, ibig sabihin walang record ang iyong sasakyan na ipapatransfer mo o ipapalipat mo sa pangalan mo, ay bibigyan kanila ng certificate. Pero nakalagay dun sa certificate nun na ikaw ay nanunumpa na yung binili mong sasakyan in good faith, sabi nga ni Colonel Busita o ni Congressman Colonel Busita, in good faith ay maganda yung record ng motor na yon o yung unit na nabili mo. Kailangan mo ring pumirma doon na nagsasabi na malinis ang record ng iyong nabiling motor. Ganun kasimple lang ang gustong mangyari ni Colonel Busita. Pero what if naman biglang lumabas yung first owner ng sasakyan at sinabi na ito ay sangkot sa karnap. So ngayon, ang mangyayari, sabi nga ni Congressman Busita, is magpapatawag ng hearing or ipapatawag yung second owner o yung nagpa-transfer ng sasakyan at kailangan niya isurrender or kailangan niyang pumunta mismo doon sa HPG para magpaliwanag. So wala na po siyang dahilan para siya po ay tumanggi. Kasi nga po is meron kayo kasunduan na in good faith ay malinis po yung record nun. Pero sa bandang huli is nagkaroon po ng aberya. So, iyon mga kaibigan ang suggestion o gustong mangyari ni Colonel Busita. Kasi nga daw, sabi nga niya kung siya yung pupwesto doon sa isang office ng LTO, ay gusto niyang magkaroon ng transfer ownership lane. O ibig sabihin, meron pong separate na pwesto yung sa mga magta-transfer po ng kanilang sasakyan papunta sa bagong may-ari. Kasi totoo naman na napakahirap pong mag-transfer ng ownership natin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi napakadami pong hinahanap ni LTO. Kailangan mo ng HPG, kailangan mo ng notaryo na nandoon pa rin yung pirma ng may-ari. Ang mabigat pa nito, kung magpapanotaryo ka, kailangan minsan isama mo yung vendor o yung may-ari ng sasakyan at dalawa kayong haharap doon mismo sa notaryo. Minsan, may nangyayaring ganyan. Tapos, meron din nangyayari na hindi valid yung ID or expired na yung ID ng first owner. Iyan naman nagiging abala natin kapag nagpapatransfer tayo ng sasakyan. Meron din pong nangyayari na wala na o hindi na mahagilap yung first owner o yung mga o yung may-ari ng sasakyan. Kasi nga po is nasa malayong lugar na, sabihin natin na Visayas or Mindanao na, at wala ka na ring contact dito. Hindi mo na siya makita, hindi mo siya makilala, or basta malinaw na hindi na po siya makontak. At meron din pong case na paano kung wala na or patay na yung may-ari ng sasakyan. Kasama din dito mga kaibigan, yung na-expired po yung HPG clearance sa nagiging problema ng ating transfer of ownership. Isama mo pa dyan yung insurance. Ito, real talk. Kasi merong insurance na hindi mo pwedeng iparehistro yung motor mo or ipatransfer yung motor mo sa ibang region or sa ibang city. Totoo yan, real talk yan, di ba? Yung insurance mo, dapat within the city lamang pwede mo siyang iparehistro or gamitin. So yun mga kaibigan, na yan ay yung katatapos lamang na briefings nila or nagkaroon sila ng meeting kasama
yung mga concerned citizen, siyempre, sila Colonel Busita, sila Attorney Mendoza, sila Attorney Fua, at yung mga HPG ay pinagtulong-tulungan o hinimay-himay nila yung pwedeng gawing batas or yung sa amendment na gagawin nila doon sa 2024-046. Pero mga kaibigan, ang gusto rin mangyari ni Colonel Busita, what if kung sakali daw na matuloy yan, yung kanyang suggestion, ay 1 year bigyan natin ng pagkakataon yung iba na makapag-transfer ng ownership. So, 2025 yung panahon na yan. And then, sa 2026, ay gagawin full implemented na yung batas na yan na 046 at sabi nga niya is wala na sigurong dahilan. Siguro, sabi niya, sigurong dahilan ang mga motorista na hindi ipalipat sa pangalan nila yung mga sasakyan at mapipilitan na sila na sundin yung batas na kailangan mo magmulta ng more or less 20,000 up to 40,000 kapag hindi mo pinatransfer ang iyong sasakyan na nabili. Yun mga kaibigan, so 2026 yung tinatarget nila na wala nang magiging complaint tungkol sa batas na 046. Pero kung ako sa inyo mga kaibigan, ngayon pa lang, kung bibili na tayo ng sasakyan, syempre, alam naman natin na gusto natin magkaroon ng sasakyan. Motorsiklo, syempre, yan ang gusto natin eh. Kailangan, ngayon pa lang, paghandaan na po natin. Bumili po tayo ng sasakyan na kompleto yung dokumento. Meron kang deed of sale. Ang deed of sale po, dapat hindi po siya open. Kailangan may pirma ng bendo, may pirma ng bendi. Kailangan meron din po kayong hawak na 2 valid ID. Mas maganda po yung 2 valid IDs na kukunin ninyo o doon sa may-ari ay wala pong expiration. Para hindi na po kayo maghahabol kung sakaling magkaroon ng problema or expired yung nakuhang ID. And then, siguraduhin po ninyo na mayroong pirma yung ID. Siyempre, alam naman natin may ID, tapos mayroong signature dapat doon sa ID na kinuha natin. So, yung mga kaibigan na dapat din, meron kayong original na certificate of registration. Nakatunayan, ito po ay totoong sa kanya at siya yung may-ari. Kasi nga po, nahawak-hawak niya yung original na certificate of registration. Sa ganung paraan, mga kaibigan, mas madali na natin maparehistro, mas madali na nating mapalipat sa pangalan natin ang sasakyan na nabili natin. Kaya, kung ako sa inyo, wag na wag mo tayong bibili ng sasakyan na Xerox, photocopy, ang ibibigay po sa atin. Lagi nyo tatandaan yan na mga kaibigan na mahirap pong bumili. Lalo ngayon ng sasakyan na Xerox or photocopy ang ibinibigay po sa atin. Dapat po pareho yung chassis number, yung body number, doon sa nakalagay sa certificate of registration. Pati po yung color ng sasakyan ay dapat nyo ring makita at dapat nyo ring i-check. Baka mamaya po nagpalit siya ng kulay ng motor pero hindi pa po nakalagay doon sa bagong certificate of registration. Yun lang mga kaibigan na ito po yung suggestion ni Congressman Colonel Busita sa pag-uusap nila ng LTO, ng HPG at mga ibang concerned citizen po tungkol sa pag-transfer of ownership ng mga sasakyan. So, target nila kung sakasakali man is 2026 ay wala na pong mag-react or mag-reklamo tungkol po doon sa batas na yan. Pero sa 2025, kung sakali pong sundin nila yung suggestion ni Colonel Busita, ay maganda po iyon. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi mga kaibigan. And sana magtulong-tulong tayo para protektahan natin ang kapwa natin motorista. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.